Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-samang magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong si Atty. Ruben Aguanzon at siya po ay dismayadong dismayado dito po sa mga kain suka. At alamin na po natin kung sino po ang tinutukoy niya na mga kain suka. Mga kababayan, ito po, pakinggan po natin at komentuhan po natin siya. Manood na po tayo. Nagtestigo na Marines, ibigay mo na yan sa iba. Bakit hindi mo yan ibigay kay Rafi Tulfo? Oh. Ba't ikaw talaga? Oh. Kasi ang assignment mo, bastusin mo si Senator Marcoleta. Yan ang assignment mo. Wala namang ibang tatanggap niyan. Si Bam Aquino, di ba? Mahiya ka naman Bam Aquino sa apelyido mo, no? Since 1986, no? Yung pamilya ko, ano? Talagang pro-Aquino, no? We laid our lives and properties on the line, no? For President Cory against Marcos, no? Oh? Sino nakinabang doon, Bam Aquino? Di ba nakinabang ka rin sa boto namin? Tapos diyan ka ngayon, para kang hindi matalino? Oh? Sumasangayon ka dyan kay Tulfo? Bam Aquino? Sumasangayon ka dyan? Sagutin mo ako. Kung sumasangayon ka dyan, abay, hindi na tayo friends. Ilang taon kaming Aquino na lang na Aquino binoboto namin at sa totoo naman, tama naman. Tama lang din naman na Cory Aquino kami. Noy Aquino kami. Yung mga, Ninoy Aquino kami. Tama din naman. Grabe. Tapos pagdating sa iyo, Bam Aquino, you're a major disappointment to me. Sayang. Sayang, di ba? Sayang ang bloodline mo. O kang mabait ka naman. Pero paano ka maging mabuting tao kung ang kasama mo yan? Ang sabi ng tatay ko, di ba? Sinasabi ng mga matatanda, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Oh. Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Kaya, Bam Aquino, itayo mo yung pangalan mong Aquino na marangal na hindi kawatan na nakikilaban sa diktadurang Marcos. Huwag kang sumama kay BBM, Bam Aquino. Ako, pag nakikita kita, binabati pa kita. Pag kinakamayan mo ako, kinakamayan kita. Pag sumama ka kay Marcos, Bam Aquino, hindi na kita kakamayan. Alam mo na. Alam mo naman ako at ang pamilya ko. Never again. Yung mga kasama mo dyan hindi na never again Sina Risa Ontiveros why not na? Why not BBM? Why not BBM? Di ba? Gusto nila tanggalin si Sara pero stay lang si BBM. Aba. Kung sa bigat lang din ng mga kasalanan, kung ganun na lang sana ang guideline nyo ng pagdesisyon, sino bang may kasalanan sa lahat ng mga sinasapit natin ngayon? Unemployment, halos 3 million. Inflation rate, napakamahal ng pagkain, ibang bilihin. Lagi imported yung mga pagkain, pati mga bigas. Dollar, 67. Imported lahat ng binibili natin ginagamit natin pambili doon. Dollar. Stock market crash. Wala na. Ano pa? Sino pa mag-i-invest dito? Ha? Foreign direct investment, wala na. 50% ang minus. Di ba? Fuel crisis, hindi ba na-solve dahil ayaw niyang tanggalin yung VAT? At excise tax sa fuel, kahit temporary lang ngayon. Sino ba talaga may kasalanan nito? Si Sara Duterte ba o si BBM? Isip nga kayo dyan. Ba't yung biniblame yung Sara? Sa lahat ng mga kahirapan natin ngayon. More than 1/2 ng mga Pilipino ngayon ay karanas ng gutom. Sino may kasalanan?
Si Sara o si BBM? Yan po mga kababayan, ganun po talaga. Ang mga nakikinabang, lalong-lalo po pagkasangkot sa napakalaking insertion at may mga mali-maleta pa, allocables, at isang damukal na bonuses, si Sara po talaga makikita nila yan. Si Sara talaga, si BP Sara talaga makikita nilang korap. Hindi po ba? Siya ang sisisihin sa lahat na nangyayari sa ating bansa. Korupsyon, paghihirap ng taong bayan, kagutuman ng taong bayan, napakataas na inflation, bagsak na dollar, bagsak na piso, bagsak ang piso, 60 plus ng palitan. Hindi po ba? Ibinauntay sa utang, napakatataas na bilihin, gasolina. Si Sara ang may kasalanan yan. Hindi si BBM. Kaya nga sinasabi po ni Atty. Rowena Guanzon na siya po'y saradong dilaw. Dilaw na dilaw po siya panahon pa po ni Cory. Kaya nga po dismayado siya kay Bam Aquino. Dahil ang mga sinasamahan ay mga ulupong at magnanakaw di umano. Pili mo, tiwalang-tiwala siya at sinasamahan niya mga Tulpo brothers. At pati po si Risa Hontiveros, hindi lang naman si Risa Hontiveros nandiyan pa sila Kiko. Di ba si Kiko gusto pa ipahukay yung tatay? Yung tatay ni Marcos Jr., ipahukay sa libingan ng bayani. Hindi po ba? Hindi lang naman po si Bam at si Risa. Hindi po ba? Kaya nga po kain suka. Hindi po ba? Ngayon, sasabihin po ni Atty. Guanzon, alam din naman po ninyo sagot. Kaya sila nananatili dyan. Unang-una, mananalo po ba sila? Hindi po ba ilang beses na po silang tumakbo sad-sad? Nung termino ni dating Pangulong Duterte, hindi na po sila nanalo. Bakit po sila nanalo ngayon? Ito pong panahon at nagkaroon po ng COMELEC sa pangunguna po. Hindi po ba? Ni COMELEC Chairman Garcia. Bakit po nanalo sila? Nagtatanong lang po tayo. Hindi naman po sila nananalo na dahil isinusuka na po sila. Mga sinasabi nga po natin yan, mga shoot sa inidoro i-plus sa inidoro. Hindi po ba? Kaya nga po ngayon, nakita po ng taong bayan, itong mga kain suka. Wala na po ipinaglalaban. Atty. Rowena Guanzon, ang hinahangaan mo ngayon, katulad po ng Aquino na si Bam, hindi lang naman po si Bam Aquino. Marami pa pong Aquino. Meron pa nga yung Aquino na lagi nasa karsada. Pamangkin yata ni Bam Aquino yon. Hindi po ba? Galit na galit din po sa Vice President. At wala na po silang hinihiyaw ngayon na Marcos diktador, Marcos magnanakaw. Hindi po ba? Marcos maraming chinugi. Hindi na po ganun ang hiyawan ngayon. At nakita nyo naman po, kitang-kita nyo naman, si Bam Aquino na sinasabi nyo, na hinahangaan nyo, kaibigan nyo, may paninindigan pa ba si Bam Aquino? Meron pa ba? Wala na po. Kaya po, puro basura na po sila. Di umano. Mga basura na po yan, di umano. Mga kain suka yan. Hindi mo makikitaan ng serbisyo para sa bayan ang mga tao na kain suka dahil sa pakinabang lang po yan. Kitang-kita naman po natin sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Talagang wala ka pong aasahan dyan. Kahit po ano ipilit mo, Atty. Rowena Guanzon, wala ka na pong aasahan dyan. Dahil unang-una, kung talaga sila'y naglilingkod sa taong bayan, yung malawakang korupsyon, na galit sila sa pamilya Marcos, at ngayon na isang damukal na isyu ng korupsyon at isang damukal na pamumulitika, nananahimik ang iyong kaibigan at paborito na si Bam Aquino. Hindi po ba? Takot na takot din imbestigahan at pangunahang imbestigahan at hindi nagsasalita si Bam Aquino katulad ng ginagawa ni Senador Marcoleta pagdating sa korupsyon. Hindi po ba? Dahil takot din makulong. Hindi po ba, Atty. Rowena Guanzon?
Kaya po, huwag nyo na pong asahan si Bam Aquino para manindigan at itayo ang kanyang lahi dahil hindi lang naman siya ang Aquino na kumakain ng sariling suka. Yung ipinaglaban ng kanyang tsuhin na dating senador na si Benigno Aquino Sr. at nung kanyang tiyahin na si Cory Aquino at syempre ito pong si Nonoy Aquino. Hindi po ba? Pagdating po kay Bam Aquino, ibang usapan na po yan. Iba na, mga kababayan. Pera-pera na yan. Hindi kaya? Pakinabang na yan. Hindi kaya? Di po ba, Tony Rowena Ganson? At yan din naman na nakikita ng mga Pilipino, yung maangas at maanghang magsalita sa mga Marcos, si Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, sila Laila De Lima, at mga makakaliwa, Makabayan Block. Ano na? Ano na? Hindi po ba, Tony Rowena Ganson? Kahit po araw-arawin yung bakbakan ng bakbakan yan at araw-arawin yung kundinahin at batikusin ang mga tao na yan kung mabigat po ang mga pakinabang na nasa mga pagmumukha nila. Hindi po nila makikita at maririnig ang inyong sinasabi. Hindi po ba, Atty. Rowena Ganson? Matatapos lang naman po ang lahat na yan. Ang mga ginagawa nilang katahimikan at kawalangyaan at pagnanakaw at grabing pamumulitika, matatapos lang po yan. Pagka po nakabalik ang isang Duterte, lalong-lalo po ang isang Inday Sara. Tapos na po ang mga kabanata nila. Lalong-lalo po ang mga ginawa nilang kawalangyaan. Lalong-lalo po ang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. May balik po sa kanilang lahat yan. Kaya nga po sinasabi natin at sinasabi po ng ating mga kababayan, kanya-kanyang karma yan. Hindi po ba, Atty. Rowena Ganson? Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo, Atty. Rowena Ganson. Baka sa mga susunod, kayo naman po ang kasuhan ng tinatawag na ombudsman na hindi po tuta ng tinatawag na bangag ng kanyang ate. Ingat-ingat po kayo. Excuse me po. Muli po mga kababayan, thank you po sa inyo sa mga gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo po mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. At maraming salamat din po sa inyo pong mga biyaya na ipinagkakaloob. Shoutout po sa inyo, Eric Hershaw from Canada, Baby Roman at Isa from Cagayan Valley, kay Annie kay Jem Aris from United Arab Emirates, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno, kay Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Vinagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Celona from Sydney, Australia. Maraming salamat po at shoutout po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. At muli po, tis-tis lang po tayo. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.